Guys, ngayon, ah, may tatry ako dun sa sandbox natin, which is SIP peering via SSL TLS using DevSense as our certificate authority natin. So, bakit nga ba tayo gumagamit ng SIP TLS? Or bakit nga ba mas prefer natin yung SIP TLS via SIP UDP? So, ang pinaka main objective natin kung bakit tayo gumagamit ng SIP TLS is for security purposes. So, kapag SIP UDP kasi, which is gumagamit siya ng port 5060, is yung SIP conversation ng both uh, endpoint device is readable via text. So, kapag SIP TLS naman, yung SIP conversation ng bawat endpoints is encrypted siya. So, hindi siya readable. Kahit decode man siya, hindi pa rin siya magiging uh, readable kasi nga encrypted siya via SSL TLS. So, at the same time, gagamit din tayo ng SRTP imbes na RTP. So, yung RTP is yung real-time protocol, transport protocol natin. So, sa RTP kasi, um, kaya kung tayo gagamit ng SRTP, ang main objective naman natin doon is to encrypt yung voice natin o yung audio natin. So, kapag SLTLS kasi, ang na-encrypt niya lang is yung conversation ng SIP conversation ng both end device. Hindi niya sinisecure yung audio. So, para ma-secure natin yung audio, kailangan natin enable yung secure real-time transport protocol natin. So, yun lang yun. Yun yung pinagkaiba ng RTP, not secure, SRTP is secure. Okay? So, bago tayo pumunta dun sa topic ng SLTLS, so, papakita ko muna sa inyo yung handshaking or kung paano nag-work yung SSL-TLS natin. So una, sa conversation ng both end device, so meron tayong, kung familiar kayo sa three-way handshake, so yun yung unang nangyayari. So may handshaking muna na mangyayari for both end device. So, for example, ito si client, and then ito si server. So ang gagawin ni client, magsisync siya kay server, magsisend siya ng sync, and then si server naman magsisend ng sync acknowledge. At the same time, pagtapos na yung synchronization nila, magsisend na si client ng acknowledgement. And then finish na yung, meron na silang TCP acknowledgement or TCP connection. So, pag dito pa lang is nag-fail na, so ibig sabihin hindi na mangyayari to. So, ang unang mangyari muna dapat is yung three-way handshake natin, which is dapat successful to. Okay, gets. And then, after that three-way handshaking, dito na mangyayari yung TLS handshake natin, which is magsisend na si client ng hello. Just sa client hello, dito na nangyayari yung, for example, magsisend siya ng kung ano yung available na ano sa kanya. Yung cipher or yung kumbaga, dala niya yung mga kailangan para mabuo yung connection. Yung mga, ito yung pinaka-SIP request, kumbaga. Kung sa SIP UDP, ito yung pinaka-request niya. Yung client hello na andito lahat yung information para kumonect siya kay server. Ngayon, mag-send naman si server hello. Dito sa server hello, dito naman yung mga accepted na cipher na sinend ni client hello. So, sabi ni client ito, hello, client hello, ito yung mga information ko, ito yung mga available na cipher sa akin. And then, sasabihin naman ng server hello, okay, ito naman yung napili ko. Dito tayo mag-uusap. Ito yung gagamitin natin to secure yung conversation natin. And then, mag-send siya ng certificate si server. And then, magsisend din siya ng certificate request, server certificate. Then, kapag tapos na, siya magsi-server hello na lang siya. Ngayon,
Ang gagawin naman ni client, magsasend din siya ng certificate, same client exchange, certificate verify, and then change cipher suit, and then finish. And then, tapos na yung TLS handshake natin. And then, ibig sabihin, nandito na yung mga conversation. So, natapos na yung TCP handshake and TLS handshake. So, ibig sabihin, sa successful na yung conversation nila via TLS. Okay? So, sa actual naman, sa actual scenario, here we have PFSense. Si PFSense, siya yung magiging natin. Yan. Kailangan natin i-consider bago tayo mag configure ng SIP-TLS via secure way. So, kailangan natin ng certificate for all devices. At the same time, meron tayong certificate authority. So, as of now, since private lang tayo, hindi tayo public, so meron ako dito PFSense na mag-act as self-sign or yung privately certificate authority. So here we have ribbon devices or ribbon device at saka U-Star IPPBX. At the same time, meron dito tayong IP phone for our client device. Okay. So una, sa PFSense natin, since si PFSense yung magiging pinaka self-signed or private certificate authority. So mag-generate na tayo ng mga certificates for all devices for Ribbon, U-Star, and U-Link. So kapag na-create na natin yung certificate for all devices, i-upload naman natin siya sa bawat devices as trusted. So kailangan nilang i-trust yung certificate na yun para maging para ma-verify sila ng certificate authority natin. So, kailangan lang natin na-upload yung certificate key, at saka yung sandbox certificate authority natin for all devices. And then, after that, mag-create lang kayo ng SIP TLS peering via port 5061. And then, kay Link naman, i-register nyo siya sa IPPBX via 5061. After you do that, you can make a test call and then you can verify the SIP-TLS conversation via Wireshark. If you have Wireshark or anything that can export data from all devices, yeah, pwede nyo yung gamitin. So, kadalasan naman yung mga devices is meron silang um, troubleshooting tools sa mga devices na yan. And then pwede niya export yung 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 packet logs, and then you can verify dun sa SIP TLS conversation. So dapat makikita niyo yung three-way handshaking, which is in synchronize, acknowledge, and then acknowledgement. At the same time, yung TLS handshake, yung client hello at server hello. So dapat makita niyo yun dun sa SIP conversation. So pag nakita niyo yun na successful yung SIP TLS conversation mo, it means successful yung configuration. Okay? Alright. So, ganun lang nag-work yung SIP-TLS. So, ang main goal lang ng SIP-TLS to secure our SIP conversation. Okay? Ang main objective naman ng SRTP is to secure the audio or yung voice packets natin. So, ganun lang. Okay, recap tayo. So, una, bago nyo isipin kung paano or kung bago nyo gawin yung pag-secure ng SIP at saka ng RTP, dapat alam nyo muna kung paano nangyayari. Kagaya nito, mayroon ditong TCP handshake.
So, kapag nag-fail kasi dito sa TCP handshake, hindi na mangyayari yung TLS handshake nyo. Dapat dito sa TCP handshake is successful na kayo para um, ma-consider naman yung TLS handshake. And then after you do that, na alam nyo na yung pinaka-conversation ng sa TLS, ngayon meron na kayong knowledge kung paano nyo gagawin yun sa device natin. So, ang main natin dito, kailangan meron tayong certificates at saka meron tayong CA, kahit self-sign. Kasi private lang naman tayo. So, kadalasan gumagamit tayo ng public certificate authority kapag yung mga devices natin is accessible via public key. So, since privately lang naman tayo, ang gagamitin lang natin dito is yung self-signed, which is yung private CA. Kasi most of the browsers is hindi accepted yung mga self-signed. So, kailangan mo pa siyang ipakilala doon sa browser mo. Under settings, upload mo lang yung certificate authority nyo o yung private CA natin para si browser makilala niya as secure siya, as valid siya, or as trusted siya. So kung mapapansin nyo dito yung pfSense ko is naka-HTTPS siya. Connection is secure. So kung mapapansin nyo yung certificate ko is privately lang siya. So kung mapapansin nyo yung common name ko dito is Sandbox, which is yung environment ko ngayon. At the same time, makikita nyo yung private IP address ng pfSense ko. So, using this, I can access my server securely. So, anyway, yung next video natin is kung paano natin ito gagawin. Ano na tayo? Actual. Alright. Bye.